Ngunit may biglang hamarang na sinabi na, wala silang sapat na oras para mahuli si Tarkan. Saka sila tumingin sa taong yun, idinagdag niya na sa paghusga sa summon ritual, matatapos na ito sa isang sandali. Hindi inaasahan ni Fenia na pupunta siya rito. Actually, ito ang pinakagustong iwasan ni Ed, pero walang choice. Iminungkahi niya noon na hatiin ang conquest team sa dalawa, siya ang mangganguna sa isa sa kanila, ngayon, siya na mismo ang bahala sa senaryo. Nahirapan silang maniwala nang marinig nila ang ganoong bagay mula kay Ed. Sinabi rin sa kanya ni Clebius na hindi biro ang sitwasyong ito, pero agad siyang pinigilan ni Jigs at sinabihang makinig muna sa sasabihin niya. Patuloy ni Ed, kailangan nilang harapin si Janica na nasa ilalim ng kontrol ng Dark Spirit Philosopher, matapos malagpasan si Tarkan, ang Fire Spirit na ipinatawag ni Janica, ngunit tulad ng alam nila mula sa pakikipaglaban kay Tarkan, ang kanyang shell ay hindi malalampasan, kaya imposible para sa kanila na harapin ang anumang pinsala. Sa ganoong paraan, hindi nila kailangang direktang labanan si Tarkan. Habang ang isang grupo ay nag-ambala kay Tarkan, ang kabilang grupo ay maaaring pumasok sa silid upang magsanay ng labanan upang masupil ang kinokontrol na si Janica, sa pamamagitan ng pag-bypass sa Tarkan, maaari nilang labanan si Janica ng direkta. Pero naramdaman ni Lortel na wala talagang katuturan, ang kasalukuyang summon na si Tarkan ay ibang-iba sa combat training noon, nagawa nilang umatras kanina dahil lang sa swerte nila. Kung nabigo ang distraction group at hinabol ni Tarkan ang mananakop na grupo, o mas masahol pa kung ang distraction group ay katayin, magtatapos kaming labanan ang dalawa ng sabay-sabay, ang panganib ay masyadong mataas, alam yun ni Ed. Ngunit mababawasan lamang nila ang panganib kung mayroong isa pang pagpipilian, ang kanilang pangunahing layunin ay upang masakop si Janica, pagkatapos ay mawawalan ng kapangyarihan si Tarkan. Pagkatapos ay tinanong ni Jigs ang mahalagang tanong, kung sino ang papasok sa distraction group. Sinabi ni Elvira na magpapabunot na lang ba sila ng tao para sa suicide mission. Ngunit biglang nagkusa si Taylor McClure na pumasok sa grupo. Pero agad naman itong tinutulan ni Ed, sinabihan siya nito na huwag maging pabaya at huwag sumali sa grupo, dapat kasama siya sa grupong pumasok sa training room, pero matigas pa rin si Taylor, advantageous ang bilis niya, hindi niya sigurado kung gaano katagal. Kaya niyang tumakbo, ngunit kung kailangan ang sakripisyo, siya ang kailangang umalis. Agad na itinuwid ni Ed ang kanyang maling pag-iisip, hindi sila pumipili ng mga tupang ihahain, hindi nila kailangang hatiin ng pantay ang dalawang grupo. Sapat na sina Clebius at Lortel, at sasama rin siya sa kanila para gamblein si Tarkan. Ngunit agad ding tumanggi ang dalawa pagkarinig niyon, sinabi ni Ed na magtiwala sila sa kanya. May paraan naman siya para atali ang mga paa ni Tarkan, pero parang hindi naniniwala ang dalawa. Naiinis si Ed dahil konti na lang din ang oras nila, ngunit biglang pumayag si Fenia sa kanyang plano. Hindi pa rin niya naiintindihan ang kanyang intensyon. Pagkatapos ay naglabas siya ng utos bilang si Fenia Elias Clole, ang ikatlong prinsesa ng imperyo ng Clole. Hahatiin niya sa dalawa ang conquest group, si Taylor, Jigs, Elvira, Ayla, at siya ang magiging conquest group ni Janica. Si Clebius, Lortel, at Edroth Taylor ang magiging distraction group ni Tarkan. Ang oras ay mahalaga. Kaya paikliin niya ito, mangyaring huwag mamatay. Pagkatapos noon ay isinagawa nila ang plano kasama ang kani-kanilang grupo. Sa Naily Corridor, pagkarating doon, nakita na rin sa wakas ng grupo ni Ed ang pigira ni Tarkan. Tinanong tuloy ni Lortel kung paano ang planong harangin ang butiki ng apoy, sinabihan siya ni Ed na sundin na lang ang kanyang sinabi, kung susundin nila ang plano, siguradong mananalo sila. At tumakbo sila patungo sa Tarkan, nang makita si Clebius na nag-aalalang hitsura, sinabihan siya ni Ed na huwag mag-alala. Ang gloomy Clebius ay madaling natakot at walang tiwala sa kanyang mga kakayahan. Ngunit siya ang nangungunang estudyante ng First Class Combat Faculty, hinimok siya ni Ed na magagawa niya ito. Si Clebius mismo ay naguguluhan kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Ed. Napaisip siya kung may paraan ba talaga. Sa likod niyan sa room nag-practice ng bakbakan, nandoon si Janica Faye Lover. Kailangan lang nilang akitin si Tarkan, nadala siya dahil sa determinasyon ng prinsesa at napadpad dito. Ngunit hindi siya nag-iisa,
siguro makakaipon siya ng lakas ng loob na sumubok. Muling nabuhayan ng loob si Clebius sa pagkakataong ito. Pagkakita sa hamak na tao na lumapit sa kanya, agad na nagpakawala ng hininga si Tarkan. Nabalisa na naman si Clebius nang makita niya yun, sa kanya tinanong kung paano siya naakit ng mga ito. Pero natarante siya nang biglang nawala ang dalawang taong nasa likuran niya. Agad siyang bumuhos ng malamig na pawis, nakaramdam siya ng matinding takot nang dahan-daang lumapit sa kanya si Tarkan. Agad siyang tumakbo sa takot, isinumpa niya ang mga ito sa pagdaraya sa kanya, at tinanong kung bakit nila ito ginawa sa kanya. Ang mga sigaw ni Clebius ay narinig ni Lortel na kasalukuyang nasa hindi kalayuan. Naalala niya ang planong sinabi ni Ed. Sinadya ni Ed na itulak si Clebius sa Neely Corridor na mag-isa. Tinanong ni Lortel kung gusto niyang isakripisyo si Clebius. Maaaring hindi ito isang masamang ideya, ngunit sa moral, ito ay kadudadadaang, ngunit inulit ni Ed, hindi ito isang sakripisyo. Si Clebius, sa kabila ng kanyang hitsura, isa siyang top-ranked na estudyante at may namumukod tanging tibay, bukod sa, ang pinakakrusyal na tungkulin ay pag-aari niya. Si Lortel, sa likod ng pader ng Neely, sa labas ng silid na nagsasanay sa pakikipaglaban, ang kanyang trabaho ay i-secure ang entry point para sa grupo ng mga mananakop ni Janica, at trabaho niya ang maghatid ng kritikal na pag-atake kay Tarkan, tila hindi siya ang uri ng tao na mahilig manghusga batay sa mga tsismis. Ang iba ay maaaring mag-alinlangan, ngunit para sa kanya, siya ay mahusay sa ganitong uri ng bagay. Pagkatapos ay inatake ni Lortel ang pader gamit ang mga ice shard fragment na ipinatawag niya. Ang epekto ng kanyang pag-atake ay napakalakas, na gumawa ito ng malaking butas sa dingding. Nakatingin sa mga natulala lang, tinanong ni Lortel kung ano ang kanilang ginagawa. Kailangan nilang pumasok ngayon, pag-isipan mo, noong joint combat training, gumamit siya ng Forbidden Intermediate Rank spell para pasabugin ang bubong ni Neely. Siguro kaya itinalaga sa kanya ni Ed ang role na ito. Pakiramdam niya ay isang kawili-wiling lalaki si Ed, sa halip na yun, ang entry path ay nakatakda na. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kasalukuyang kalagayan ni Clebius, tumatakbo pa rin si Clebius na natatakot sa pagtugis ni Tarkan habang minumura silang dalawa, kahit na magtagumpay ang plano at makapasok ang mananakop na grupo nang hindi nakikilala si Tarkan, kakailanganin nilang tatlo na harapin si Tarkan, na sabog, kaharap si Tarkan sa Student Square na walang paraan, tinanong siya ni Lortel kung gusto niyang mamatay. Sagot ni Ed, hindi sila makatakbo at hindi makatakas, wala silang ibang pagpipilian kundi saluhin siya, dahil sa kanyang shell, walang atake ang uubra laban dito. Pagkatapos ay nagtanong si Lortel, hindi ba niya nakita sa pinagsamang pagsasanay sa labanan, isang beses na siyang natalo sa espiritong yun, at wala ni isa man sa mga miyembro ng pangkat ng Pangangaso ang maaaring kumamo sa kanya. Nang marinig ang kanyang pagdududa, naglabas si Ed ng isang pouch, maaari nilang gamitin ito para sa shell, sinabi niya sa kanya na kunin lang ang kanyang magic at maghanda. Nang makita ang pouch na inilabas niya, tinanong ni Lortel kung ano yun. Habang inaalala niya ang pangyayari, naisip ni Ed na tama si Lortel. Walang elemental slash, sa mga miyembro ng grupo ng pananakop, walang makakasira sa shell ni Tarkan. Ang ice wall na ginawa ni Lortel ay madali pa niyang sirain. Pumasok si Ed sa isang kwarto, ang kailangan nila ay isang makapangyarihang puwersa. Doon niya nakita si Lucy na mahimbing pa rin ang tulog. Sa pagharap sa huling mapaghamong kabanata, kakaunti ang mga taong gustong makumpleto ang layunin hanggang sa 100%. Ngunit sinubukan niya ito ng maraming beses, natarante si Lucy nang may biglang sumabad sa kanyang pagtulog, naiinis si Ed na makakatulog siya sa ganitong oras, tutal hindi naman ito araw, gabi na, dahil wala nang mapagpahingahan pagkatapos na sirain ang kanlungan, pumunta si Lucy sa rooftop na ito, kung saan madalas siyang umidlip, mas tiyak, dahil hindi siya dapat masangkot sa senaryo, kaya nagpatuloy siya sa pagkakatulog. Sa mga oras na yun ay hindi maganda ang kalagayan ni Janica, naging sensitive si Belle Maya dahil doon, kaya lang, nakatakas si Lucy. Naubusan ng magic at nakatulog, sa orihinal, ito ay isang mekanismo ng laro upang alisin ang kawalan ng timbang ng karakter sa senaryo.
Biglang nagising si Lucy matapos makaamoy ng beef jerky. Ang beef jerky pala ay galing sa bag na ipinakita ni Ed kay Lortel kanina, ngayon, kasama nito. Sabay-sabay na isinaksak ni Ed ang lahat ng beef jerky sa bag sa bibig ni Lucy, hindi ito ang oras para mag-asaran. Si Ed tuloy ay parang ihahagis niya si Lucy, ang target niya ay ang nasusunog na butiki. Iniisip ni Ed kung sapat na ba ang kanyang abot, pagkatapos ay kinalma niya ang sarili, maraming beses na niyang ginawa ito sa militar, pagkatapos ay hinagis niya si Lucy ng mabilis at sumigaw para mapayuko silang lahat. Nang ang lahat ay desperado nang nahaharap sa pambihirang lakas ng Tarkan, dumating si Lucy, sinumpa niya si Ed dahil sa napakalupit nitong paghagis sa kanya. Ngunit agad na napigilan ng pagdating ni Lucy ang atake ng hininga na ibinato ni Tarkan. Pagkatapos ay inatake ni Lucy si Tarkan gamit ang kanyang mahika ng kidlat. Mataas na antas ng kidlat na magic, makalangit na parusa, ang pag-atake ay napakalakas na ito ay nagpapaliwanag sa lahat. Buti na lang at ang mga tao sa paligid ay protektado ng protective magic ni Lucy na naging dahilan upang makalabas sila ng hindi nasaktan. Bagamat sa malayo ay nadamay din si Ed sa pag-atake ni Lucy. Masasabing, ito ang pinakamahalagang sandali, si Tarkan, isang mataas na espiritu ng apoy, ay dati nang hindi nalulupig dahil sa kanyang matigas na shell sa kabila ng lahat ng pagsisikap, ngunit ngayon, pagkatapos na tamaan ng mataas na antas ng magic ni Lucy, ang kanyang matigas na shell ay nabasag. Ngayon ay vulnerable siya sa kanilang mga pag-atake, syempre, ang pagkatalo sa kanya ay magreresulta sa malalaking EXP point, dahil umabot na ito, siguradong kukunin ni Ed ang lahat ng kanyang makakaya, kukunin niya ang huling hit.